Pangalawang Lunes Santo na tayo ho ay lockdown. Pero sa tulong ng social media, ay kahit papano tayo po ay nagkikita-kita at nagkakarinigan. Kaya sa mga nasa kanila pong tahanan, patuloy po tayo sa ganitong sitwasyon para ingatan ang ating mga sarili, at makatulong din tayo sa mabilisan na pagkasawata ng salot na ito. So we protect ourselves, we also protect society by not going out kahit ho sa panahong ito na pinaka mga mahal or banal na araw sa liturhiya ng ating simbahan. Sa Lunes Santo po, palagi nating napapakinggan ang pangyayaring ito, kung saan ay si Jesus ay naghahanda para sa kanyang haharapin na kamatayan. At yung isang ang ginawa niya ay dinalaw niya yung kanyang mga kaibigan. Bagay ho na pwede nating sabihin na magandang gawin kapag tayo'y malapit ng pumanaw. Pag tayo'y malapit ng mamatay, gusto natin makita muna yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak, and so on and so forth. At hindi po kakaiba si Jesus. Kaya pumunta siya kay na Lazaro at doon ay inestima naman siya, sila ay naghapunan. So dito ho, parehong-pareho yung pag-uugali, ang kultura nila sa ating panahon. At nakaranas tayo na maraming tao ang bago lagutan ng hininga, ipinapatawag muna yung mga mahal sa buhay. Di ba? So we experience that. At isa ring bagay dito na magandang pagnilayan ay katulad halimbawa ng mga death convicts, ito yung mga nasa death row, bago sila patayin sa cell electrica, sila po ay binibigyan ng pagkakataon na magpiesta, pinakakain kung anong gusto, so bago sila bitayin. Apparently, ito po ay ginawa kay Jesus. Hindi na natin alam kung ano yung pinakain sa kanya, pero may ginawa sa kanya na, kumbaga, total, last day mo na naman, So, we can be, you are allowed to experience luxury, Kaya, hinugasan ng pabango yung kanyang paa. Mamahaling pabango. Of course, may ibang meaning yon. Sabi nga mismo ni Jesus, she is preparing me for my burial, So yun yung dahilan. Pero isang kaugalian din, isang kultura din po iyon. Sige na, ibigay mo na yung luxury, paligayahin mo na yung tao. Total, last days niya na sa mundong ito. Pero ang maganda ho rito, mga kapatid, ay tinuturuan tayo ng isa ring value ng Panginoon, yung pagtulong o pagbibigay sa kapwa ng kaluwagan. Minsan tayo ho, kung magbigay ng kaluwagan sa kapwa ay belatedly. Saka lang tayo tumutulong pagpatay na. Abuloy na lang, Pero nung buhay pa, ang damot-damot natin. Nung namatay, kahit yung hindi natin ugaling bumili ng bulaklak, binibigyan natin ng bulaklak yung taong iyon, bakit kung buhay pa, parang ang hirap nating magpakawala ng salapi. So ngayon ho, na panahon din ng pandemya, yes, alam ko lahat tayo nagdaranas ng kakapusan, kasalatan sa mga bagay-bagay. Pero hindi po ito nangangahulugan na hindi na tayo pwedeng makatulong sa kapwa-tao. Habang buhay pa, pwede tayong tumulong. Mas magandang makatulong, nararamdaman pa nung taong tinutulungan, kung buhay pa siya. Kaysa naman, abuloy na lang yung ating ibibigay, pagpatay na. Lalo na ngayon, hindi nga tayo makapag-abuloy dahil kapag ang isang tao sa panahon ngayon namatay sa COVID, hindi nga tayo pwedeng lumapit. So dito ho, yes, may mga values tayong natututunan. Si Jesus, He was allowed to experience luxury
in His dying days, in His last days on earth. Na ginagawa rin naman natin, bigay hilig tayo sa mga taong alam natin na malapit ng pumanaw, at magandang gawin natin palagi ito kaysa naman gagawin na natin kapag kapatay na yung tao. Sabi nga, aanhin pa ang damo kung wala na ang kabayo. And then another value that we can reflect upon, itong good intentions. A good intention may be good, only as an intention. Pero kapag hindi ito naisakatuparan, wala rin sa ayos. At sabi nga, in hell, or hell is full of people with good intentions. At isa nga ho dito yung ginawa ni Judas, nung binubuhusan ng pabango yung paa ni Jesus, nagreklamo si Judas, sabi niya, sayang yung pabango, sana ibinenta na lang yan, at yung 300 dinaryong napagbilhan ay itulong sa mga mahihirap. Alam nyo, sa mundo, punong-puno ng mga taong may good intentions. But whether they can follow through that good intentions or not, yun ho, doon nagkakatalo. So, the good about a good intention is, it's just an intention, nothing else. So, we have to follow through a good intention for it to be truly good. At dito ho, sa mundo ngayon, ang daming mga tao na ginagamit ang mahirap para sa sariling kapakanan. Wala ho tayong data, pero sana naman itong mga ilang beses na pagre-release ng pondo para daw ayudahan yung mga mahihirap ngayong panahon ng pandemya. Yes, may mga natulungan, pero may mga naririnig-rinig tayo na marami din pong nakinabang ng mga pinuno, marami ding nakinabang na mga bigatin tao. Sila ay yumaman, nagkaroon ng maraming pera dahil ho sa kanilang intention, kunyari, na tumulong sa mga mahihirap. Hindi pure yung pagtulong kung nangangahulugan ito na mas malaki pa yung natatanggap natin kaysa doon sa tinutulungan natin. Still, it's a plain and simple thievery, o pagnanakaw. Ginawa lang nating kasangkapan yung mahirap para tayo ay bumangon ng kaunti, pero sa kaloob-looban, mabaho pa rin dahil hindi pala totoo yung ating good intention. Actually, mayroong ulterior motive. Ginagamit lang natin yung mahirap kapag ganon ang ginagawa, para sa ating kapakanan. So dito, tinuturuan tayo ng Ebanghelyo na yes, we can have good intentions. Kailangan yun Pero alam natin yung dapat na tuluyan nito. So we have to follow through the good intention para talaga ito ay maging good. So the other example, of course, is that of Judas. We heard in the gospel, kinukupitan niya pala, yung kanilang pondo sa ngalan daw ng pagtulong sa mahihirap. So ipag-adyasan tayo ng Panginoon sa ganitong ugali, at ipagdasal natin yung mga tao na kumbaga may kakayahan na makatulong, dahil sila yung may makakapangyarihan, sila yung gumagawa ng batas. Ipagdasal natin na yung intention nila na makatulong ay maging puro, at iyon talaga ang mangyari. Ilang Bayanihan Act na ba ang ginawa, Bayanihan 1 and 2. Ito'y para tulungan yung mga nasalanta nitong pandemya. Hopefully, napunta nga ito sa mga nangangailangan, sa mga tunay na nangangailangan, At hindi lang doon sa mga kamag-anak ng tagalista, kahit hindi naman hirap na hirap, pero dahil kamag-anak ng tagalista,
nang bibigyan ng ayuda ay iyon, nakinabang. So, yes, there was good intention, pero bad pa rin in the end kasi personal pala yung makikinabang. So, sa Lunes Santo na ito, kasama natin, samahan natin si Jesus, sa kanyang paghahanda para sa pagharap sa krus. Sa mga kanyang ginawa, makakapulot tayo ng pwedeng sabihin mga tidbits of wisdom, na magagamit natin sa atin din namang buhay. So, kasama rin natin si Maria at Marta at Lazaro, sa mga kaibigan na Jesus, sa pagpasok natin sa mga mahal na araw na ito. At sana nga, makaiwas tayo sa halimbawa na iniwan ni Judas. At sa halip ay maging, kumbaga, we fix our eyes on the actions and words of Jesus para mas lubos tayong makinabang sa biyayang hatid ng mga mahal na araw.